Isang magandang umaga po sa inyong lahat, maging sayo po Kuya Chris. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Lucio Alvarez. Tubong Tatabunan, Samar. Anak ako ng isang magsasakang lumaki sa bundok. At mula pagkabata ay sanay na ako sa hirap ng buhay. Pawis, putik, at ang araw-araw kong kasama. Pero noong taong 1963, napilitan akong lisanin ang aming baryo para maghanap ng trabaho sa Cavite. Umaasang makakatulong ako sa aking pamilya na noon ay halos wala nang makain. Hindi madali para sa isang tulad kong taga-bundok na makisalamuha sa lungsod. Unang beses kong makita ang taas ng mga gusali at ang dami ng mga taong parot parito, tila walang pakialam sa isa't isa. Nang makapasok ako bilang katulong sa paggawa ng isang mataas na gusali, para akong sinibak sa ibang mundo. Ang mga kasama ko, karamihan ay taga Maynila. Madalas nila akong biruin dahil sa aking punto. Tinatawag akong probinsyano, minsan pa'y Bisaya. At may halong tawa sa likod ng bawat salita. Pero hindi ko iyon pinansin. Alam kong wala akong karapatang magreklamo. Nandito ako hindi para makipagtagisan ng yabang, kundi para mag-ipon ng pera. Para makakain sina nanay at tatay kahit minsan man lang ng 3 ulit sa isang araw. Kaya naman kahit tinutokso ako, tahimik lang ako. Ang turo ni tatay sa akin, ang tahimik na tao, hindi ibig sabihin ay mahina, kundi marunong maghintay ng tamang oras. Sa paglipas ng buwan, natutunan kong makisama. Nasanay ako sa ingay ng syudad, sa amoy ng semento at alikabok. Naging mabilis akong trabahador at hindi ako mareklamo. Kaya napansin ako ng pinakapinuno namin sa proyekto. Isang lalaking tinatawag naming Mang Tomas. Istrikto pero makatao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging magkaibigan kami. Marami siyang pinagkakatiwala sa akin. At dahil doon, unti-unti akong umangat sa trabaho. Sabi ng mga kasamahan ko, kung ako raw sila, gagamitin ko ang pagkakaibigan namin ni Mang Tomas para makakuha ng mas malaking sahod o mas magaan na trabaho. Pero hindi ko yun ginawa. Hindi ako lumuwas para mang-abuso, kundi para magbanat ng buto. Alam kong ang bawat pawis na tumutulo sa akin ay pawis din ng aking mga magulang sa bukid. Hindi ko kayang sirain yon. Sa pagdating ng huling buwan ng proyekto, unti-unti kong naramdaman na malapit na akong makauwi. May ipon na ako, sapat para sa ilang buwan naming pagkain. Plano kong bumalik sa tatabunan at tumulong sa pagtatanim ng palay. Yun lang naman ang gusto ko. Ang makasama ulit ang lupa, ang hangin at ang mga taong hindi ko kailangang pagtakpan ang sarili ko. Pero isang gabi, habang nag-aayos ako ng gamit sa barong-barong na tulugan namin, tinawag ako ni Mang Tomas. Nakainom siya noon at sa mukha niya'y halatang mabigat ang loob. Nakaupo siya sa harap ng mesa. May hawak na bote ng gin at tumitig siya sa akin.
Lucio, sabi niya noon, aalis ka na raw sa susunod na buwan. Balak mo pa bang bumalik? Ngumiti ako pero ramdam kong may lungkot sa mga mata ko. Hindi na po siguro, Mang Tomas. Tapos na ang panahon ko rito. May bukid pa akong dapat alagaan sa amin eh. Tumango siya pero hindi ako agad pinakawala ng tingin niya. Kung ganon, sabi niya, ihahatid kita pa uwi. Isasama ko ang ilan sa mga kasamahan mo para makapagpahinga rin kami sa probinsya nyo. Matagal na rin akong hindi nakalalabas ng Maynila eh. Nagulat ako sa narinig ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Sa totoo lang, ayokong may isamang taga Maynila sa aming baryo. Hindi basta-basta ang lugar namin sa tatabunan. May mga bagay doon na hindi madaling ipaliwanag. Mga paniniwala at nilalang na dapat irespeto. Pero nang makita kong seryoso siya at halatang desidido, hindi na ako tumanggi. Kung yan po ang gusto niyo, Mang Tomas, sabi ko sa kanya noon, pagbibigyan ko po kayo. Pero sa totoo lang po, mahirap ipaliwanag ang pupuntahan natin. Hindi ito katulad ng mga karaniwang baryo. Ngumiti lang siya at sinabing huwag daw akong mag-alala. Ngunit sa loob-loob ko ay may kaba na akong nararamdaman. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang araw ng aming pag-alis. Naghanda ako ng kaunting pasalubong, kape, tabako at ilang sardinas para kina nanay at tatay. Sumama nga sa akin si Mang Tomas at 4 pa naming kasamahan. Masaya sila na tila sabik makita ang probinsya. Hindi nila alam na sa biyahe namin yon, hindi lang tanawin ng samarang sasalubong sa kanila, kundi isang dilim na noon pa man ay bahagi na ng aming dugo. Pagdating namin sa pier, habang nakasakay sa bangka papuntang Samar, tumingin ako sa malawak na dagat. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit ramdam ko ang kakaibang bigat sa dibdib. Parang may umaalingaw-ngaw na tinig sa hangin. Paalala ng isang sumpa o lihim na matagal ko nang tinakbuhan. Sa isip ko, paulit-ulit kong sinasabi, pag-uwi ko, tapos na to. Hinding-hindi na ako babalik sa Maynila. Ngunit hindi ko alam na ang pag-uwi kong yon ang magbubukas ng pintuan patungo sa baryong matagal nang tinaguriang walang Diyos. Sa umaga ng aming paglalakbay pa uwi ng Samar, tila abot hanggang langit ang sigla ng mga kasama kong taga Maynila. Si Mang Tomas, ang aking amo, abala sa pagbibili ng mga gamit. Samantalang ang 4 naming kasamahan ay parang mga batang unang beses na makakita ng probinsya. Ako naman ay tahimik lang habang sinasakay nila ang mga bagahe sa bus. Tinititigan ko ang malayong direksyon ng dagat. At sa isipan ko ay bumabalik ang mga alaala ng baryo kong matagal ko ring iniwasan. Habang tumatakbo ang bus papuntang pier, tila sumasabay ang kaba sa bawat ikot ng gulong. Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili kung tama ba ang desisyon kong isama sila. Hindi lahat ng lugar ay dapat dinadayo ng mga hindi sanay sa takot. Sa amin ay hindi lang gabi ang dapat katakutan, kundi pati ang mga aninong gumagalaw sa likod ng liwanag.
pagdating namin sa pantalan, sumakay kami sa lumang barko. Walang katao-tao noon. Tanging ugong ng makina at hampas ng alon ang maririnig. Ang amoy ng alat ay humahalo sa langis ng makina. At sa bawat patak ng ulan ay may dalang lamig na dumidikit sa aking balat. Habang nakatingin sa karagatan, naaalala ko ang kwento ni inay noon pa. Ang sabi niya, ang dagat ay parang kaluluwa ng tao. Tahimik sa ibabaw, pero sa ilalim, puno ng misteryo at panganib. Matapos ang halos 8 oras ng biyahe, narating din namin ang bayan ng Samar. Bandang 4:00 na yun ng hapon. Pagbaba namin, agad kong naramdaman ang pagkakaiba ng hangin. Malamig pero mabigat. Tila ba may dalang amoy ng lumang lupa at nasusunog na dahon. Ang paligid ay tahimik at ang mga tao sa bayan ay tila nagmamadaling makauwi bago pa lumubog ang araw. Napansin ni Mang Tomas yun habang nag-aayos siya ng gamit. Sinabi niyang kakaiba raw ang kilos ng mga taga roon. Halos ayaw makipag-usap at kapag nababanggit ang pangalan ng baryo namin sa tatabunan, agad silang nag-iiwas ng tingin at tila natatakot. Wala akong alam na isasagot. Alam kong walang silbi ang paliwanag. Ang baryo namin ay may matagal ng reputasyon. Wala ni isa mang gustong maghatid sa amin papunta roon. Lahat ng driver ng jeep at tricycle ay tumatanggi. Wala raw silang ginagawang biyahe kapag palubog na ang araw. Lalo na kung papasok sa tatabunan. Dahil dito, napilitan kaming maghintay. Mabuti na lang at bandang 6:00, dumating ang aking ama. Nakilala ko agad siya. Ang matanda, payat at may dalang 2 kalabaw na may kangga. Ang mga mata niya'y tila hindi nagbago. Matalim pa rin ang titig pero ngayon ay may bahid ng lungkot at pagod. Sumakay na kayo, sabi niya sa amin noon. Malapit nang lumalim ang gabi. Agad naming nilagay ang mga gamit sa kangga at umupo sa likod ng mga kalabaw. Sa unang oras ng biyahe, maririnig lamang ang langit-ngit ng gulong sa lupa at ang paghinga ng mga hayop. Sa paligid ay puro kakahuyan. Ang mga punong kahoy ay nakayuko at ang mga anino nila ay tila sumasayaw kasabay ng pag-usad ng kangga. Sa kalayuan ay may tunog ng mga kuliglig at huni ng mga ibon. Ngunit habang lumalalim ang gabi, isa-isang naglalaho ang mga yon. Tahimik si Mang Tomas. Sa loob-loob ko'y nararamdaman kong nagsisimula na siyang mangamba. Ang mga kasamahan naming 4 halatang kinakabahan na rin. Ang hangin ay unti-unting nagiging malamig at sa bawat ihip nito ay tila may kasamang bulong. Mahina, ngunit malinaw. Parang mga tinig na nagmamasid sa amin. Nang tanungin ako ni Mang Tomas kung gaano pa kami kalayo, ang sagot ko lang ay, kaunti na lang. Hindi ko na idinugtong na ang mga tinig na naririnig nila ay tanda na naroroon na kami sa hangganan ng aming baryo. Ang lupang hindi na sinisikatan ng liwanag sa oras na maghahating gabi. Pagdating namin sa tatabunan, bandang 7:00 na. Ang una kong napansin ay ang dilim.
Walang nakasinding gasera kahit sa isang bahay man lang. Ang mga daan ay tinabunan na ng damo at ang mga lumang kubo ay halos gumuho na sa kalumaan. Ang tanging ilaw ay nagmumula lamang sa mga dahong nagliliwanag sa mga gilid ng daan. Mga dahong ayon sa matatanda ay pinagpapahingahan ng mga espiritu. Paglapit namin sa bahay ng aking pamilya, naroon ang lumang bahay na yari sa kahoy. 2 palapag. May mga ukit sa poste na pamilyar sa akin. Noon ay pinaniniwalaan naming mga simbolo yun ng proteksyon, pero ngayong gabi, tila hindi proteksyon ang hatid kundi paalala ng mga kasalanang nagdaan. Ang mga kasamahan ko ay tahimik, marahil ay nilalamig o natatakot. Pinatuloy ko sila sa loob. Ang bahay ay malawak, ngunit punong-puno ng alikabok at halimuyak ng langis. Walang nakasinding gasera, walang ilaw. Tanging liwanag ng buwan ang pumapasok sa mga siwang ng dingding. Sinabi ko sa kanila na bawal magsindi ng apoy sa loob ng bahay. Hindi ko na ipinaliwanag kung bakit, pero nakita ko sa kanilang mga mukha ang pagtataka. Ang katotohanan ay matagal nang ipinagbawal sa aming baryo ang anumang uri ng apoy tuwing gabi. Ayon kasi sa matatanda, ang liwanag ng apoy ay galit sa mga nilalang na naninirahan sa dilim. May isa ng bahay ang nasunog nun at ang sabi nila, yun daw ang kaparusahan sa mga hindi marunong sumunod. Habang nagpapahinga sila sa taas, ako naman ay nanatili sa ibaba. Naroon ako sa lumang upuan. Pinagmamasdan ng mga aninong dumadaan sa labas. Sa bawat hampas ng hangin, kumakalansing ang mga antigong palamuti ni inay. Mga ribulto ng santo na matagal nang walang muka. Doon ko lang napansin na tila iba na ang ayos ng mga ito. Parang nakatingin sila sa direksyon ng hagdan, kung saan matatagpuan ang mga bisita kong mahimbing ng natutulog. Sa gabing yon, halos hindi ako makatulog. May mga pagkakataong nararamdaman kong may dumadaang hangin sa aking tabi. Malamig at mabigat na tila humihinga sa mismong tenga ko. Minsan ay parang may mga yabag ng bata sa sahig sa itaas. Mga yapak na mabilis at paulit-ulit. Pero nang silipin ko, walang tao. Kinabukasan, nasilayan namin ang baryo sa ilalim ng araw. Ang mga palayan ay kulay ginto at sa liwanag ng umaga tila paraiso ang tatabunan. Pero alam kong panandalian lang yon. Sapagkat sa oras na muling dumilim, babalik ang katahimikang puno ng takot. Sa araw, buhay ang baryo. Sa gabi naman ay nilulukob ito ng isang puwersang hindi kayang ipaliwanag ng kahit sinong tao. Pagkalipas ng unang gabi sa tatabunan, unti-unti kong napansin ang mga pagbabago sa aking mga kasamang taga Maynila. Sa umaga ay masigla pa sila. Natutuwa sa tanawin ng mga bundok at palayan. Ngunit sa bawat pagsapit ng dapit hapon, tila nagiging tahimik at balisa ang lahat. May kakaibang bigat ang hangin tuwing lumulubog ang araw. Isang bigat na hindi lang malamig kundi nakapangingilabot. Parang may nakatingin sa likod mo kahit wala kang nakikita. Sa unang 3 gabi, pinilit kong iparamdam sa kanila na ligtas sila sa bahay namin. Ngunit alam kong hindi yun totoo. Sa loob-loob ko, ramdam kong may mga nilalang na nagmamasid sa bawat galaw namin. Mga aninong hindi mo kailangang makita para maramdaman. Ang bahay namin ay matagal nang naging tahimik
Ngunit hindi ito tahimik na payapa, kundi tahimik na puno ng lihim. Si Mang Tomas na dati palaging maingay at palabiro, ngayon ay halos hindi makapagsalita. Madalas siyang mapatingin sa dingding, sa mga bahagi ng bahay na tila may sinusundan ang kanyang mga mata. Isang gabi habang nag-aayos siya ng kumot sa sahig, napansin kong nakatigil siya, nakatitig sa may bintana. Nang sundan ko ang kanyang tingin, nakita ko rin yon. Isang itim na anino na nakatayo sa labas. Matangkad at payat, walang muka. Ngunit malinaw kong nakita ang punyal nitong kumikinang sa ilalim ng buwan. Wala akong nagawa kundi ipikit ang aking mga mata at dasalin sa isip ang mga orasyon na itinuro sa akin ni inay noon. Pagmulat ko, wala na ang anino. Ngunit ang malamig na hangin ay nanatiling dumadaloy sa loob ng bahay. Kinabukasan, dumating ang araw na pinakakinatatakutan ko. Sa tanghali, habang kami ay kumakain ng nilagang kamote sa hapag, napansin kong tahimik lang ang aking ama. Ang mga mata niya ay nakatuon sa kawalan at ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa itim na punyal. Ang parehong punyal na dala niya nang sunduin kami sa bayan. Wala siyang sinabi, ngunit ang pagkakahawak niya rito ay tila hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi para gamitin. Sa mga sandaling yon, may kung anong malamig na dumaloy sa loob ng bahay. Parang ang hangin mismo ay biglang nanigas. Napatingin ako sa aking mga kasamahan at nakita kong pare-pareho silang natigilan. Para bang may dumaan sa gitna naming hindi namin nakikita, ngunit ramdam ng bawat isa. Kinagabihan, habang ang lahat ay nagpapahinga, hindi ko mapigilang makiramdam. Mula sa silid sa itaas, may naririnig na mga mahihinang yabag, mga hakbang na tila sa bata. Paikot-ikot sa sahig. Kasunod nito ay tunog ng kalansing na parang may naglalaro ng mga lumang laruan na bakal. Ngunit ang bahay namin ay walang batang nakatira at ang mga laruan ay matagal nang nawala. Lumipas ang ilang sandali. Sumingit sa pandinig ko ang tunog ng paghinga. Mahaba, mabigat at parang galing sa dibdib ng isang taong gutom. Hindi ko alam kung saan ang gagaling, hanggang sa maramdaman kong ito'y nasa likod ko na. Hindi ako lumingon. Sa halip ay pinikit ko ang aking mga mata at bumulong ng panalangin. Sa bawat salitang binibigkas ko, naririnig ko ang mahinang halakhak na tila ng aasar. Hanggang sa tuluyan itong nawala. Sa umagang sumunod, nagdesisyon akong dalhin ang aking mga kasama sa bukid. Doon ay mas ligtas kami, sa ilalim ng araw. Habang nagbubungkal kami ng lupa, sinubukan ni Mang Tomas na tanungin ako. Hindi na niya kayang itago ang pagkabalisa. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang nangyayari sa baryo namin. At bakit tila wala ni isa sa mga kapitbahay ang lumalabas tuwing gabi. Hindi ko agad siya sinagot. Sa halip ay sinabi ko na lang na may mga bagay na mas mabuting wag nang malaman. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko na maitatago sa kanila ang totoo. May karapatan silang malaman kung anong klaseng lugar ang pinuntahan nila. Nang matapos kami sa bukid, nagpasya akong dalhin sila sa isang lugar
sa dulo ng palayan. Sa isang lumang kubo na matagal nang ipinagbabawal lapitan. Noon ay sabi ng mga matatanda, yun daw ang lugar ng mga alay. Pero alam kong higit pa roon ang katotohanan. Habang naglalakad kami, napansin kong mas mabigat ang simoy ng hangin sa bawat hakbang namin. May amoy na bulok na karne na unti-unting lumalakas habang papalapit kami. Nang marating namin ang kubo, naramdaman kong nanginginig na ang tuhod ni Mang Tomas at ang isa sa mga kasamahan namin ay nagsimulang magsuka sa gilid. Nang marating namin ang kubo ay agad kong binuksan ang pinto. Sa loob ay may nakita kaming mga katawan. Nakaupo at nakatali at basang-basa sa sariling dugo. Sa gilid ay may kalansay na tila nilapa at ang lupa ay puno ng uod at malagkit na dugo. Ang mga kasamahan ko ay nagsitakbuhan palabas, nagsusuka at halos maiyak. Halos mawalan sila ng malay. Ako lamang ang nanatili. Hindi dahil wala akong takot, kundi dahil alam kong yun ang realidad ng aming baryo. Isang lugar kung saan ang gabi ay pag-aari ng mga nilalang na hindi mo pwedeng tawaging tao. Nang maisara ko ang pinto, napatingin ako sa langit. Wala ni isang bituin. Ang dilim ay tila may buhay. Gumagalaw, humihinga. Sa mga sandaling yon, alam kong wala nang daan pabalik. Ang mga kasamahan ko ay hindi na mga bisita. Sila ay mga saksi sa isang lihim na dapat sana'y nananatiling nakatago. Pagbalik namin sa bahay, walang nagsasalita. Ang mga mukha nila ay maputla at ang mga kamay ay nanginginig. Sa kanilang mga mata, nakita ko ang parehong takot na naramdaman ko noong una. Nung una kong malaman kung sino at ano talaga ang pamilya ko. Sa gabing yon, hindi ko na tinangkapang matulog. Alam kong sa pagsapit ng hating gabi, darating ang oras ng pagbubunyag. Ang sandaling hindi na maaaring itago ang katotohanan. At sa katahimikan ng gabi, habang nakaupo ako sa ilalim ng hagdan, muling bumalik sa isip ko ang mga salita ni Inay bago siya namatay. Hindi lahat ng nilalang sa dilim ay masasama, Lucio. Pero kapag ang dilim mismo ang dugo mo, wala ka nang matatakasan. At alam kong tama siya, sapagkat ang dugo ng dilim ay sa amin nagmula. Dumating ang huling gabi ng aming pananatili sa Tatabunan Samar. Tahimik ang buong paligid, ngunit sa katahimikang yun ay may halong kabog ng takot at kaba. Ang mga kasamahan ko, lalo na si Mang Tomas, ay halos hindi na makatingin sa akin. Alam kong mula nang makita nila ang laman ng kubo sa dulo ng palayan, nagbago na ang tingin nila sa akin at sa pamilya ko. Hindi ko sila masisisi. At kung ako man ay hindi sanay sa ganitong katotohanan, marahil ay matagal na rin akong tumakbo palayo. Habang naghahanda silang matulog, nilapitan ko si Mang Tomas at sinabi kong may ipapakita ako sa kanila sa gabing yon. Sa una ay tumanggi siya, ngunit kalaunan ay pumayag din. Marahil ay dala ng takot o marahil ay dala ng kagustuhang malaman ng lahat. Gusto kong ipakita sa kanila kung sino kami, upang kahit umalis sila sa lugar na to, hindi nila iisipin na katang-isip lang ang mga nilalang ng dilim.
Pagpatak ng 11:00, marahan kong tinapik ang kanilang mga balikat. Dahan-dahan silang bumaba sa hagdan at sumunod sa akin sa likod ng bahay. Ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap at tanging ang mapusyaw na liwanag mula sa mga alitaptap ang nagbibigay anyo sa paligid. Dinala ko sila sa maliit na silid na may siwang sa dingding. Doon makikita ang bakuran kung saan madalas nagdarasal si Ama tuwing gabi. Dito kayo. Bulong ko sa kanila. Huwag kayong lalabas, anuman ang makita nyo. Lumipas ang ilang sandali. Sa labas, bumungad si Ama. Nakahubad ang itaas na katawan at may mga ukit sa balat na parang mga sinaunang simbolo. Nakatayo siya sa gitna ng lupa. Hawak pa rin ang itim na punyal. Sa unay nakayuko siya, ngunit nang magsimula siyang umusal ng mga salitang hindi ko maunawaan, unti-unti siyang binalot ng anino. Mula sa kanyang paa, gumapang ang itim na usok at sa bawat pag-ikot nito, ang kanyang balat ay tila unti-unting nalulusaw. Ang mga mata niya'y nagliwanag ng pula at ang buhok niyang kulot ay humaba hanggang sa umabot sa kanyang baywang. Sa sumunod na iglap, nakita kong bumuka ang kanyang likod at mula roon ay tumubo ang mahahabang pilas ng laman. Parang buntot ng demonyo na kumikislot at humahampas sa lupa. Narinig ko ang mahinang paghinga ng mga kasamahan kong nagtatago. Si Mang Tomas ay halos mawala ng malay sa nasasaksihan. Ang isa sa kanila ay napaurong, ngunit agad kong sinenya sana huwag gumawa ng ingay. Alam kong isang maling galaw lang ay maaari na silang mapansin ni Ama. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtaas ng kamay si Ama at itinuro ang kagubatan. Doon ay lumitaw ang mga aninong may iba't ibang hugis. May mga payat at mahaba ang buhok. May iba namang parang hayop na gumagapang. Isa-isa silang lumapit kay Ama at parang mga aliping sabik sa utos. Yumuko silang lahat sa harapan niya. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Sila ang mga bantay ng dilim, ang mga nilalang na sumasamba sa dugo ng aming lahi. Alam kong iyon na ang sandaling hindi ko na kayang itago. Kaya lumabas ako mula sa silid at humakbang patungo sa liwanag ng buwan. Ramdam ko ang titig ni Ama, ngunit hindi niya ako sinaway. Marahil alam niyang handa na ako sa katotohanan. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman kong dumadaloy sa aking ugat ang parehong lakas na taglay niya. Sa ilalim ng aking balat, may kumikirot na init at ang paligid ay unti-unting nagiging malinaw sa mata ko. Parang nagising ang mga pandama na matagal nang natutulog sa akin. Sa likod ko ay naririnig kong humihinga ng malalim si Mang Tomas. Alam kong nakita niya ang pagbabagong nagaganap sa akin. Hindi ko alam kung paano ko yun ipapaliwanag. Ngunit sa gabing yon, tinanggap ko ang katotohanan. Hindi ako ganap na tao. Ako ay anak ng isang nilalang na matagal nang isinumpa ng mga tao sa aming baryo. Lumapit sa akin si Ama at sa mababang tinig ay bumulong siya ng mga salitang hindi ko lubos maintindihan. Ngunit ramdam kong nakaukit yun sa aking isipan. Ang dugo ng dilim ay hindi sumpa, anak. Ito ay lakas. Pero sa maling kamay, ito ang magiging simula ng iyong wakas. Pagkatapos noon, tinungo niya ang kagubatan kasama ang mga nilalang na sumasamba sa kanya. Naiwan akong basang-basa ng pawis at nanginginig. Sa loob ng bahay,
Nagtago ang aking mga kasama. Nanginginig sa takot at nang bumalik ako sa loob, nakita kong nakatitig sa akin si Mang Tomas, maputla pero hindi galit. Alam niyang hindi ko pinili ang dugo kong ito. Alam niyang hindi ko kailanman ginusto ang sumpang dala ng aking pamilya. Ngunit kahit ganoon, hindi na ako kabilang sa mga mundong ginagalawan nila. Pagsapit ng madaling araw, nagpasya silang umalis. Ipinilit kong samahan sila palabas ng baryo, ngunit tumanggi si Mang Tomas. Ang sabi niya, sapat na ang nakita nila. Wala raw silang balak isalaysay ang nangyari. Hindi dahil gusto nila akong protektahan, kundi dahil alam nilang walang maniniwala. Habang papalayo sila, pinagmamasdan ko ang unti-unting pagliliwanag ng langit. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nasilayan kong muli ang araw sa ibabaw ng tatabunan. Ngunit alam kong sa sandaling yun lang, yun magtatagal. Sa oras na bumalik ang gabi, ang baryo ay muling lalamunin ng dilim na walang pangalan. Ngayon makalipas ang ilang dekada, isinusulat ko ang kwentong ito, hindi para takutin ng sinuman, kundi para ipaalala na may mga lugar sa mundong ito na hindi kayang abutin ng dasal o liwanag. Ang baryo namin ay isa sa mga yon. Isang lugar na hindi kailanman tinubos ng Diyos, sapagkat ang lupa mismo ay isinumpa ng mga ninuno naming piniling yakapin ang kadiliman. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa mga nakinig at sa pagbabasa nito. Ako po si Lucio Alvarez, ang inyong kaistorya. Ang kwentong inyong mapapakinggan ngayong araw na ito ay hango sa totoong istorya ng aking tiyo na si Tiyo Nestor ng Baryo Balite sa probinsya ng Camarines Sur sa Bicol. Pero bago ko simulan ang lumang kwento na aking ibabahagi sa inyo sa araw na ito, ay hayaan niyo muna akong magpakilala. Ako nga po ay taga Baryo Balite na pamangkin ni Tiyo Nestor. At sa aking pagpapakilala ay itago niyo na lamang ako sa pangalang Totoy. Tao po. Wika ko habang kumakatok sa pintuan ng bahay ng aking Tiyo Nestor. Ano yon? Napakaaga mo naman ata, Totoy. Sagot naman sa akin ni Tiyo Nestor habang hinahaplos pa ang mata na parabang galing pa lang sa tulog. 13 na taong gulang ako noon at hilig ko talaga ang makinig sa mga nakakatakot na kwento tungkol sa mga multo, aswang at iba pang mga elemento. Hindi ko alam kung bakit sa murang edad ko ay imbis na paglalaro o makipaglaro at pag-aaral ang atupagin ko, ay mas nagkakaroon pa ako ng interes sa pakikinig ng mga kwentong kababalaghan. At si Tiyo Nestor nga pati si Lola Basyon, nakatabing bahay nila, ang hilig kong puntahan para lamang makinig sa mga kwento. Minsan nga ay pinipilit ko pa sila na magsalaysay dahil ewan ko ba na kahit nakakapanindig balahibo, ito ang tuwa pa ako sa mga naririnig ko. Ano, Toy? Hindi ka naman ba hahanapin ang tatay mo? Tanong nito habang tumatawa pa ng kaunti. Mukhang alam na nga niya kung ano ang pakay ko sa kanya. Nagpaalam naman po ako, Tiyo, kila nanay na pupunta ako sa inyo. Siyang tugon ko naman habang nakangiti ang aking mga labi. Sa sobrang pagkagayak na nararamdaman ko, ay sinabihan ko nga si Tiyo na magkwento naman siya sa akin ng mga nakakatakot na istorya. Sinabi niya nga na mamaya na daw at magpapakain muna daw siya
ng mga alaga nitong manok at mga bibi. Mga bandang mag-aalas 4 na ng hapon, habang hinihintay ko nga na matapos si Tio Nestor, ay nakipaglaro muna ako ng Jolen sa anak nito na si Jerome, na 12 taong gulang pa lang noon. Alas 4 na nga ng hapon nang lumabas si Tio Nestor ng pinto na may dalang tasa na mayroong lamang kape. Tanong naman nito sa akin kung ano na naman daw na kwento ang gusto kong mapakinggan. Baka daw yung alas niya ang kanyang maikwento. Doon ay bigla akong nagtaka at tinanong ko siya, "Anong alas na sinasabi niyo po, Tiyo?" Tumawa lang ito saglit, sabay lapit ng mukha sa tenga ko at sabay bulong, "Pakinggan mo muna." At tumawa pa nga siya. Minsan hindi ko alam kung gumagawa lang si Tiyo ng kwento para takutin ako dahil may pagkamabiruin siyang tao. Ngunit sabi naman sa akin ng asawa nito na si Tia Josie ay totoo naman daw ang mga sinasabi ni Tiyo, kaya naniniwala naman ako. Umupo na nga lang ako at nagsimula ng magkwento si Tio Nestor, habang si Jerome ay nasa tabi ko naman at mukhang makikinig rin yata. "Narinig mo na ba ang salitang manananggal?" Tanong ni Tiyo sa akin at sinagot ko naman ito ng opo. Alam ko din ang itsura nito dahil nakikita ko ito minsan sa telebisyon o sa mga comic book, kaya may idea ako sa mga ikikwento ni Tiyo sa amin. Nang bigla itong magsabi ng, "Hindi lang yan." Napaisip ako at nasabi ko na parang maganda ata ang ikikwento ngayon ni Tiyo sa amin, kaya nakinig na lang ako at si Jerome. Dito nga ay nagsimula ng magkwento si Tiyo. Bata pa ako noon, mga 13 taong gulang din, kasing edad mo, Totoy. Nakatira kami noon sa kabilang baryo, malapit sa sitio Maliblib. Medyo malayo ng unti sa mismong bayan. Mga nasa 20 na kabahayan pa lang noon, kasama na ang sa amin, sapagkat hindi naman masyadong kilala iyon. Taong 1973 noong mga panahon na yon. Tahimik ang lugar namin, hindi nga lang maipagkakaila na may mga masasamang elemento talaga ang naninirahan sa mga malapit na bukid sa aming lugar. Kasi nga hindi naman iyon gaanong dinadayo noon. 3 kaming magkakapatid noon, ang iyong itay at ang iyong tiyahin na si Ninya at ako. Dahil nga sa malayo kami sa mismong bayan, ay kami-kami lang ang magkakalaro noon. Mayroon naman kaming katabing bahay. Hindi naman siya kalakihan at wala namang nakatira na doon, sapagkat namatay daw ang may-ari noon, sabi ni inay. Medyo luma na din yung itsura ng bahay at parang binabahayan na ng mga engkanto. Sarado lahat ng bintana at pinto nito. Meron din itong katabing malaking puno na maraming mahahabang, parang maliliit na baging. Medyo nakakatakot yung itsura niya. At sa tuwing dadaan nga kami doon, ay nagsisitakbuhan kami nila kuya. Hanggang sa isang araw, namalaya na lang namin na mayroon na doong nakatira. Isang hindi katandaang babae na mahaba ang buhok hanggang bewang. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 35 pa lang ata ang edad nun. Nakita namin siya noong naglilinis ito sa labas at nagpapausok ng mga tuyong dahon na galing sa mga puno. Nakakapagtaka kung saan at kung paano yun nalipat doon. Kaya tinanong namin ng inay kung kilala niya ang babaeng iyon. Ang sabi niya ay baka daw kapatid ng may-ari ng bahay.
kaya naniwala na lang kami. Inutusan kami ni nanay na bumili ng 3 lata ng bigas sa sityo para daw may panghapunan kami mamayang gabi. Nadaanan nga namin yung babae at papasok na sana ito ng bahay nang bigla itong tumigil at napatitig sa amin ni Kuya. Siya kasi ang kasama ko noon na bumili. Napatingin naman kami ni Kuya sa kanya at hindi nga maalis sa mga mata nito sa amin. Hanggang sa makalampas kami ng bahay, ngumiti pa nga ito sa amin ng napaka-weirdo. Nagkatinginan na nga lang kami ni Kuya at dumiretso na lang sa paglalakad dahil hapon na noon. Kung nagtataka ka, wala naman kaming pasok noon dahil bakasyon na ng araw na yon. Pabalik na kami ni Kuya noon ng bahay at oo, nadaanan nga ulit namin ang bahay na sinasabi ko. Nandun yung babae sa may bintana sa taas. Nakadamit siya ng puti at nakapalda ng itim. Nakatingin na naman ito sa amin. Kakaiba talaga ang mga titig niya. Sa totoo lang, hindi naman namin alam noon ni Kuya na aswang pala yun. Sapagkat hindi pa naman kami nakakakita ng aswang. Puro kakaibang tinig lang ang aming naririnig tuwing gabi. Nakakarinig din kami ng mga alulong ng mga aso na hindi namin alam kung saan galing. Pati na rin mga ibon, mga kumakantang engkanto sa puno, pati bata na umiiyak sa may taas ng bahay namin. At ayun na nga, nakarating na kami sa bahay. Naghapunan kami at natulog na. Noon kasi hindi naman uso ang gagala-gala ka tuwing gabi, hindi kagaya ngayon. Mga bandang 9:00 na nga ng gabi at hindi pa ako napapatulog noon. Samantalang sila nanay ay mahimbing na ang tulog. Maingay kasi sa labas, gawa ng mga kakaibang tinig na naririnig ko. Pati na rin ang aso namin na tahol ng tahol sa labas ng bahay ng aming kapitbahay. Nakakapagtaka nga kung bakit ganoon na lamang ang aso namin. Sinilip ko nga ito sa butas ng pader at nakita kong nakaharap siya sa mismong bahay na iyon nang bigla itong napatigil sa pagtahol at biglang naging maamo at doon nakita ko ang mukha ng babae na nakatingin sa aming aso na parabang galit na hindi mo maintindihan. Umalis na nga yung alaga namin at babalik na sa bahay. Tiningnan ko ito habang patakbong tinutunton ng daan. Nabigla ako nung pagtingin ko sa bintana ay saktong nakatingin din sa akin yung babae. Tinakpan ko ng kamay ko yung butas, sabay kumot sa aking buong katawan. Kinaumagahan noon, mga bandang 6:00 ng umaga, niyaya kami ni nanay noon at maglalaba daw kami ng mga damit sa ilog. Meron kasing ilog doon malapit sa amin na maraming mga bato. Pagdating namin doon ay nakita namin yung babae na nandun sa gilid ng ilog. Nakatayo ito sa may gilid ng bato habang nakatingin sa kung saan. Nakaputi ulit ito, nakapalda at may balabal na kulay itim. Tinuro ko yun kay inay at pinansin niya nga ito. Tumingin naman ito sa amin, subalit ngiti lamang ang naisagot nito at tumalikod na nga sabay alis. Ako naman ay nagtataka na nung mga panahon na yon dahil pakiramdam ko noon ay parang may kakaiba sa babae. Wala kaya siyang asawa at anak? Nasaan kaya sila? Tanging tanong ko sa sarili ko. Sumapit na naman nga ang gabi. Tapos na kami maghapunan noon
at matutulog na sana. Ikinuwento ko kay kuya ang nakita ko kagabi. Sinabi ko sa kanya na huwag muna siya matulog at aabangan namin ng babae. Naniwala naman ito at sumunod sa sinabi ko. Matagal kami nag-antay noon. Mga bandang 11:00 na nga ng gabi. Tulog na sila inay at itay. Pati si Ninya tulog na rin. Nakita namin ang alaga naming aso na papunta sa kapitbahay namin. Minamasdan namin ito at nakatayo ito sa may pinto. May inaamoy na kung anong bagay sa labas ng pinto. Pumasok ito ng dahan-dahan sa pintuan at doon ay lumabas nga kami ni kuya at sinundan namin ang aming alaga. Mukhang wala ngang tao sa bahay na yon nung gabi na yon dahil napakatahimik at walang ilaw. Ngunit merong natatanging may liwanag sa bandang kusina nito. Kumatok kami at nagtao po ng ilang ulit. Pero walang sumasagot. Kaya naman naisipan naming pumasok ni kuya. Nakita namin ang alaga naming aso na papunta sa kusina at dahan-dahan naman namin itong sinundan. Medyo natatakot nga kami noon at baka mahuli kami at pagalitan kami ng may-ari ng bahay. Nakarating kami noon sa kusina at hindi kami makapaniwala sa aming mga nakita. Maraming bote na may laman na kung ano-anong klaseng hayop na nakababad sa tubig. May bungo ng tao, utak, puso, mata, ahas, paniki, palaka, at kung ano-ano pa. Meron ding mga matutulis na bagay na parang sabitan ng karne. Sa takot namin ni kuya ay bigla kaming tumakbo, dala-dala ang aming aso. May nabangga nga kami noon sa may mesa na may nakalagay na ugat ng puno ata iyon na sa loob ng bote. Nabasag ito pero wala kaming pakialam noon sapagkat takot na at nginig ang aming nararamdaman ng mga oras na iyon. Nang makapasok kami sa bahay ay may biglang pumagaspas sa itaas ng puno. Sa lakas ng pagaspas, para ba itong may pakpak na malaking malaki. Tumakbo si kuya papunta ng higaan. Samantalang ako naman ay sinilip ko kung ano yon. Ngunit wala akong ibang nakita kundi isang maitim na pusa na papasok sa bahay ng aming kapitbahay. Kitang-kita ko ang itsura nito. Mapula ang kanyang mga mata at matutulis sa mga kuko na halos kasing laki ng alaga naming aso ang kanyang itsura. Nanlaki ang aking mga mata at sa takot ko ay napatakbo ako ng mabilis papunta sa higaan at nagdasal ng nagdasal hanggang sa nakatulog na nga ako na magulo ang isip dahil sa mga nangyari. Kinaumagahan na ikinuwento namin ni Yon kay inay at itay. Pinagalitan nga kami dahil kung ano-ano daw ang sinasabi namin na mga kabaliwan tungkol sa kapitbahay namin. Wala kaming nagawa ni kuya noon hanggang sa hinayaan na lang namin iyon. Mga 2 araw na ang nakalipas mula nang mangyari yon. Mga bandang hapon noon ay naglalaro kami nila kuya ng batuhang bola sa may malapit sa bahay. May pwesto kasi doon na patag at doon lagi ang palaruan namin. Nung ako na ang binato, ay napalayo ang bola dahil sa lakas ng pagkakabato ni kuya sa akin. Tiningnan ko ito at nakita kong nakarating iyon sa tapat ng bahay ng babae. Dali-dali akong tumakbo para kunin sana yon nang biglang lumabas ang babae at kinuha ang bola. Napatigil ako bigla noon at napatingin kila kuya. Tapos ay tumingin ako sa babae. Paglingon ko ay nakatutok na yung kamay niya sa akin. Hawak ang bola na laruan namin. Sinabi pa nga nito sa akin, "Halika, kunin mo."
habang nakaseryosong titig sa akin. Kinakabahan ako noon habang lumalapit sa kanya para kunin yung bola. Nung kukunin ko na sana ito, ay bigla niya itong hinigpitan kasabay ang pagsabi sa akin ng mga salitang, "Bakit niyo pinakikialaman ng mga gamit ko? Bayaran niyo ang ginawa niyo. Dahil kung hindi..." Habang nakatitig sa aking mga mata, titig na para bang sobrang galit na nararamdaman. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang refleksyon ko. Patiwarik ito at hindi patayo. Inagaw ko ng malakas yung bola at tumakbo papalayo sa kanya. Nakakatakot ang itsura niya. Pati ang mga sinasabi niya sa akin ay hindi ko makalimutan. Paglingon ko sa kanya ay nakatalikod na ito at may dalang kahoy at nakaharap sa malaking puno na katabi ng bahay niya. Napakawirdo niya kung titignan. Para bang hindi siya normal na tao. Tinapos na nga namin ang paglalaro noon at umuwi na kami para maligo. Maggagabi na kasi noon, baka maengkanto pa kami. Nakaligo na kami at nakapaghapunan na rin. Matutulog na rin kami noon. Si Itay ay aalis ng gabing iyon. Gawa ng pupunta daw siya sa sitio at makikipagkwentuhan habang nagiinuman. Hindi nga sana siya papayagan ng inay dahil baka mapano pa daw ito sa daan. Subalit mapilit ito. Paminsan-minsan lang naman daw kasi siya umiinom. Hindi naman palagian. Umalis na nga si Itay noon at kami ay natulog na. Maliwanag ang kalangitan ng gabing yon. Gawa ng malaki ang buwan na kahit hindi ka na mag-flashlight ay makikita mo ang daan at hindi ka maliligaw. Mahimbing na ang tulog namin noon nang biglang dumating ang Itay galing sa inuman. Mga bandang 2:00 ng madaling araw yon. Humahangos ito. Pawis na pawis at para bang hindi lasing. Wala siyang dalang flashlight o ilaw. Samantalang nung pag-alis niya ay meron. Yung mukha niya ay para bang takot na akala mo ay nakakita ng multo sa daan. Binigyan naman ito ni inay ng tubig, pampakalma. Matapos iyon ay nagkwento na si Itay. Papauwi na daw sana siya noon nang may madaanan daw siyang isang malaking aso sa daan. Kulay itim daw ito. Matatalas ang ngipin na naglalaway. Mapupulang paligid ng mga mata at ang sama daw makatingin. Kasing laki nga daw niya ito. Galit na galit daw ito kung makatingin sa kanya na para bang gustong mangagat. Napaatras daw si Itay noon at kinuha ang dala niyang itak. Nang akmang tatagain niya na daw ito, ay bigla itong tumakbo papalayo, papasok sa damuhan. Doon daw tumakbo si Itay pauwi, ngunit hindi nga lang daw iyon ang kanyang naengkwentro. Sa hindi kalayuan daw, kung saan nakita niya ang isang napakalaking aso na sa buong buhay niya daw ay isang beses pa lang daw siya nakakita ng ganoong nilalang. Ay bigla naman daw humangin ng malakas sa kanyang paligid. Nanindig daw ang kanyang mga balahibo dahil sa takot, kaya tumakbo siya ng mabilis. Maya-maya daw ay may parang lumilipad sa kanyang likuran. Napatingin nga daw siya habang tumatakbo at doon nakita niya ang isang babae na lumilipad papalapit sa kanya. Napakapangit daw ng itsura nito. Matatalas ang ngipin at pula ang mga mata. Galit na galit. Mahahaba ang mga kuko na marurumi. At ang mas nakakapanindig balahibo daw ay ang napakalaki nitong pakpak at putol nitong katawan. Binato raw niya ito ng flashlight na kanyang dala at tumakbo ng tumakbo hanggang sa makarating na nga sa aming bahay. Sobra ang takot namin noon nang marinig namin ang kwento ni Itay at
at mula noon ay hindi na siya basta-basta umaalis ng gabi at uuwi ng lasing. 4:00 na ng umaga nang natapos si Itay sa pagkikwento. Iihi sana ako noon sa labas ng bahay. Nakatayo na ako sa tapat ng saging noon para umihi. Nang bigla akong napahinto at napayuko. Nakita ko yung kapitbahay namin na galing sa likod ng puno at papasok na sa kanyang bahay. Nagtaka ako kung saan ito galing. Yung itsura niya ay ibang-iba. Marurumi ang mga kamay at punit-punit ang suot. Ang buhok nito ay magulo. Doon nga ay naisip ko na baka yun yung sinasabi ni Papa na lumilipad, na nakakatakot ang itsura. Napaisip din ako kung sino yung nakita kong pusa ng isang beses at ang nakita ni Itay na aso. Baka siya yun? Tanong ko sa isip ko. Hindi na nga ako nakaihi noon at pumasok ako kaagad ng bahay. Sinabi ko kila tatay ang nakita ko at doon ay naniwala sila. Baka nga raw yung babaeng yon ang humarang at humabol sa kanya sa gitna ng daan habang siya ay papauwi sa bahay. Hindi pa rin ako lubos na naniniwala kahit na ilang beses ko nang nakita ang kakaibang kilos ng babae na yon. Kaya naisipan ko na naman na bisitahin ang bahay nito mamayang gabi kasama si Kuya. Hindi naman namin sinabi kay Itay yon dahil alam kong pagagalitan lamang kami ni Kuya. Inantay nga namin na sumapit ang gabi. 11:00 noon ng gabi at doon nga ay binisita na naman namin ni Kuya yung bahay ng aming kapitbahay. Nakasilip kami ni Kuya sa labas ng bintana sa gilid ng bahay ng babae at nakakapagtaka dahil wala na naman ito doon. Siguro nga ay siya talaga ang aswang na nakita ni Itay at ang nag-aanyong aso at pusa. Tanong ko sa sarili ko at gaya nung isang gabi ay maliwanag pa rin ang buwan noon. Nakita ulit namin ni Kuya ang mga kakaibang bagay at hayop sa kusina ng babae. Habang kami ay nakasilip, ay nakita namin biglang may kumalampag sa may pintuan sa kusina. At doon ay pumasok ang aking dating nakita na pusa noong mga nakalipas na gabi. Nilibot nito ang buong kusina ng ilang beses at tinitingnan ng mga lalagyang bote na may lamang kung ano-ano. Sabay balik sa may gilid sa may pinto. Nanlaki ang aming mga mata nang bigla itong nag-anyong tao at walang iba kundi yung babae na kapitbahay namin. Gulong-gulo at takot na takot, nanginginig na katawan ang nangibabaw sa amin ni Kuya ng gabing yon. Hindi makapaniwala ang aming mga sarili sa aming nakita. Subalit ang mas nakakapanindig balahibo noon ay noong biglang nadulas si Kuya at nakaapak ng maingay na bagay at nagkatinginan nga kami. At pagtingin din namin sa loob ng bahay ay eksaktong nakatingin din sa amin yung babae. Nataranta itong tumakbo papalapit sa amin na para bang takang-taka at galit dahil nakita namin siya. Kaya tumakbo na rin kami ni Kuya pauwi ng bahay at baka ano pa ang mangyari sa amin o baka ano pa ang gawin sa amin ng babaeng yon. Nakita pa namin itong binuksan ng pinto sa harap ng bahay niya at tiningnan kaming dalawa ni Kuya ng napakasama. Pagkarating nga namin sa bahay ay agad naming isinara ang pinto at ginising si Inay at Itay. Ikinuwento namin ni Kuya ang aming nakita. Napagalitan pa kami ni Itay habang hinahanap nito ang itak niya. Mura siya ng mura dahil sa galit sa babaeng yon. Narinig nga namin ang sinabi niya na papatayin daw niya yon para hindi na makapamirwisyo ng ibang tao. Dala ang itak, tali at bawang at asin, pati ang buntot ng pagi
gas at apoy sa tuyong dahon ng niyog ay sama-sama naming sinugod ang aming kapitbahay. Sigaw nga ng sigaw si Itay, ngunit walang sumasagot. Kaya sinipa nito ng malakas ang pinto at pinasok ang bahay. Wala nga doon ang babae. Narinig ko namang sabi ni Itay na dapat pala matagal na daw niyang sinunog ang bahay na iyon kung alam niya lang daw na aswang ang titira doon. Gayunpaman hindi nga nagdalawang isip si Itay na simulang sunugin ang bahay ng babae. Nilagyan niya ng gas ang bawat kurtina ng bahay at saka sinunog ito. Dahil nga sa wala ang babae, ay hinanap namin ito sa kung saan. Hating gabi pa naman noon at nakakatakot ang paligid gawa ng mga iba't ibang tinig at mga ungol ng mga ligaw na aso na aming naririnig. Hinanap namin ang hinanap ang aswang na iyon hanggang sa may matuntun kaming kalahating katawan na nakatayo sa may gilid ng saging. Nakakakilabot at nakakatakot ang makakita ng ganoong bagay sa gitna ng kabukiran, sa gitna ng kadiliman ng gabi. Nakakadiri ang itsura nito at nakakasuka. Makikita mo talaga ang lamang loob nito at ang tumutulong dugo sa katawan nito, pababa sa paa. Sinabi ni Itay na baka katawan niyo ng babaeng manananggal. Yun pala yung sinasabi niya na lumilipad at doon nga nalaman ko kung ano ang tawag doon at kung anong nilalang yon. Naisipan nga ni Itay na hintayin daw muna namin na bumalik ang babae sa katawan nito at saka namin sasabuyan ng bawang at asin at itatali at hahampasin ang buntot ng pagi hanggang sa mamatay daw ito. Kahit na nakakatakot noon ay wala kaming magawa kaya nagantay kami ng nagantay noon. Bandang 3:00 na ng umaga nang may marinig kaming malakas na pagaspas ng pakpak mula sa kung saan. Tila nandito na yata yung manananggal. Wika ni Inay. Tahimik lang kaming lahat habang nakatago sa damuhan noon. Nakasubsob kami sa mga dahon na may sanga para hindi kami mabisto ng aswang na iyon. Nakita nga namin kung ano ang itsura nito. Gaya nga ng sinabi ni Itay, sobrang nakakatakot at nakakapanindig balahibo. Matagal nga itong lumipad-lipad paikot-ikot sa itaas. Tinitingnan-tingnan ng paligid kung may tao ba o kung ano, dahil sa hindi kaagad ito makabalik sa katawan nito. Ilang minuto pa nga ang lumipas ay bumaba na ito. Bumalik na ito sa kanyang katawan. Kitang-kita namin kung paano ito bumalik. Para ba siyang sinasaktan ng kung anong matulis na bagay na hinahampas sa kanyang likod dahil sa itsura nito. Hinahaplos-haplos pa nga nito ang kanyang katawan pataas sa kanyang leeg habang umuungol na parang sumisigaw sa sakit. Nang makabalik nga ito sa kanyang katawan, ay bigla naman tumakbo si Itay papalapit dito na siya namang ikinagulat nito. Hinagisan niya ito ng asin at bawang na siya namang ikinasigaw ng babaeng aswang dahil sa sakit. Kasabay noon ang paghagis ni Inay ng tali sa katawan nito. Hinigpitan niyon ni Itay para hindi na makawala ang babae. Habang kami namang magkapatid ay hindi makapaniwala sa aming nakikita. Halo-halong kaba, takot at nginig ng katawan ng bumabalot sa amin. Nang matalian na nga ito ni Itay, ay panay ang sigaw nito, dala pa ng paghagis namin ng maraming asin sa babae. Hinampas-hampas ito ni Itay ng buntot ng pagi habang minumura, hanggang sa manghina ito. Nang halos wala ng buhay ang babae na nakahiga sa lupa, ay tsaka naman ito binuhusan ng natitirang gas at sinunog ang buong katawan nito. Kinaumagahan nga matapos mangyari ang nakakakilabot na bagay na iyon, ikinuwento nga ito nila Inay at Itay sa mga taga-sityo at nalaman din namin
na madami palang mga hayop ang nawawala doon gabi-gabi. Sa tingin naman namin ay hindi na mauulit yon sapagkat wala na ang aswang na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga alagang hayop sa sityo. Simula din noon ay gumawa na kami ng bahay sa sityo Maliblib at doon na nga kami nanirahan. Ay nako, mukhang maggagabi na. Tama na nga yung kwento na yan at baka hinahanap na si Totoy sa kanila. Wika ni Tia Josie na kanina pa palang nag-aabang matapos ang kwento ni Tio Nestor. Ganitong mga kwento po talaga ang gusto kong mapakinggan. Ang sarap kasing pakinggan kahit na nakakapanindig balahibo. Wika ko sa kanila sabay tawa. Biniro pa nga ako ni Tio Nestor na baka daw saklutin ako ng manananggal sa daan at di na ako makauwi. Tinawanan ko naman siya noon at umuwi na nga ako dahil maggagabi na nga. Baka mapagalitan pa ako ni inay. Dito na nga po nagtatapos ang aking kwento tungkol sa kababalaghan na nangyari sa tiyo ko noong siya ay bata pa lamang. Maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.